The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Be sure of this. If the master of the house had known the hour when the thief was coming, he would not have let his house be broken into. Yet also must be prepared. You also must be prepared, for at an hour you do not expect the Son of Man will come." Then Peter said, "Lord, is this parable meant for us or for everyone?" And the Lord replied, "Who then is the faithful and prudent steward, whom the master will put in charge of his servants, to distribute the food allowance at the proper time? Blessed is that servant whom his master on arrival finds doing so. Truly, I say to you, he will be put in charge of all his property. But if that servant says to himself, 'My master is delayed in coming,' and begins to beat the main servants and the maid servants, to eat and drink and get drunk, then that servant's master will come on an unexpected day and at an unknown hour, and will punish the servant severely, and assign him to a place with the unfaithful. That servant who knew his master's will, but did not make preparations nor act in accord with his will, shall be beaten severely. And the servant who was ignorant of his master's will, but acted in a way deserving of a severe beating, shall be beaten only lightly. Much will be required of the person entrusted with much, and still more will be demanded of the person entrusted with more." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Marahil ay naririnig na natin ang isang tanong ng isang commercial o advertisement ng isang tatak ng kape. Para kanino ka ba gumigising? So, ano ba ang dahilan ng iyong paggising tuwing umaga? Para kanino ba ang iyong paggising o ang iyong mga gagawin para sa buong araw pagkatapos mong magising? And that gives us somehow a time to reflect and to ask ourselves of our motivations. Bakit nga ba ako gumigising araw-araw? Para saan ba itong ginagawa ko? Ano ba ang dahilan sa mga bagay-bagay na ginagawa ko? Nung ako'y bata pa, lagi kong nakikita, sa tuwing bago kami matulog sa gabi, nakikita ko ang aking tatay, lalagay siya ng tanda ng krus sa kanyang sarili bago matulog. At ganoon din sa umaga, pagkagising ay maglalagay din siya ng tanda ng krus sa kanyang katawan. Paggising na paggising. Without mumbling or babbling any prayer. Alam ko wala siyang dinadasal. Yun lang ang kanyang ginagawa. At minsan ay natanong ko sa kanya, "Bakit niyo ginagawa yun? Ano bang pinagdadasal ninyo?" At sabi niya, "Wala naman akong pinagdadasal. Gusto ko lang masigurado na sa tuwing ako'y matutulog sa gabi, ay nagpapasalamat ako sa Diyos na sana lahat ng nangyari sa buong araw bago ako matulog ay may nagawa akong mabuti at nagawa ko kung ano ang nais ng Diyos na gawin ko." At sa umaga naman sa aking pagising ay naglalagay ako ng tanda ng krus sa aking katawan sapagkat nais kong ipaalala sa aking sarili na ang Diyos ang dahilan kung bakit ako gumigising. Ang pagmamahal ko sa aking pamilya, ang pagmamahal ko sa aking anak, ay pagmamalas ko rin ng aking pagmamahal sa Diyos. At sana, sa bawat araw na aking pagising, ay gabayan ulit ako ng Diyos. At ipaalala sa akin sa bawat oras ng araw na iyon, na ang Diyos ang dahilan kung bakit ako nabubuhay ng isang araw pa. And those were many years ago. I'm 50 years old, and my father is 91 years old and still clinging to life. Marahil hindi ko na siya nakikita sapagkat mahina na ang kanyang katawan at marahil ang kanyang pag-iisip ay hindi na namin nakikita na naglalagay na siya ng tanda ng krus sa kanyang katawan, sa kanyang pagtulog sapagkat wala ng oras ang kanyang tulog at ganoon din sa kanyang paggising dahil wala ng oras ang kanyang gising. Pero marahil o sigurado ako na sa kanyang isip ay naroon pa rin yung kanyang kinagisnan mula nung bata pa ako
na kinagisnan ko na ginagawa niya, maging hanggang sa mga panahong ito, sa mga sandaling ito, ay nandun pa rin nagtatak sa isip ng aking ama, ng aking tatay, na ang araw-araw na dahilan kung bakit siya gumigising at ang araw-araw na dahilan kung bakit siya ay naglalagay ng tanda ng krus bago siya matulog. Sapagkat ang lahat ay tungkol sa Diyos at para sa Diyos. Ang Ebanghelyong binasa natin sa araw na ito ay nagbibigay din sa atin ng dahilan o motivation o mga rason kung bakit tayo ay naghahanda, kung bakit ginagawa natin ang mga bagay na dapat ginagawa natin sa araw-araw. Ang paalala ng Diyos sa atin ay maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras, kung anong araw darating ang Panginoon. Kaya sa bawat araw, ito man ay maulan o mainit na araw o makulimlim, no, hindi natin alam. Kung alam lang natin, sabi niya, na tayo ay papasukin ng magnanakaw, siguro, sisiguraduhin natin na sa araw na yon, no, magbigay ng date sa atin yung magnanakaw at anong oras siya papasok sa bahay natin. Siguradong gagwardyahan natin ang bahay natin. Subalit katulad din ng magnanakaw, hindi niya sinasabi kung kailan at kung anong oras siya papasok sa iyong bahay. Kaya dapat ay manatiling maging handa. At ito ang paalala at maging babala sa atin ng Panginoon, maging handa. At paano ba natin pinaghahanda ang ating sarili? Paano ba ginagawa natin na ang ating ginagawa ay naaayon sa kagustuhan ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, maglingkod ka. Paglingkuran mo ang iyong kapwa. If you find your place in the position of helping others, be thankful, because that makes you a steward. Because God is answering their prayers through you. So sa bawat araw, sa bawat ginagawa natin sa bawat araw na mabubuting bagay para sa ating kapwa, ito ay pagsasatupad natin ng kanyang kagustuhan sa ating buhay. At ito rin ay paghahanda natin sa kanyang pagdating, sapagkat pagdating ng Panginoon at tayo ay makikita na gumagawa ng mabuti at nakikipagkapwa-tao ng tama sa ating kapwa, He will find us pleasing. We will be pleasing in His eyes. And then sabi nga, the more responsible you become, the more responsibilities you will be given. Sabi nga, more will be given to those who have already more. Ibig sabihin, if you are responsible in little things, you will be given even more responsibilities. Why? Because you can be trusted. So ito yung nais ipabatid sa atin ng Panginoon, kasi ikaw ay maaasahan at katiwa-tiwala. Kaya pwede kang pagkatiwalaan ng mas malalaking bagay. At ito ang nais din nating marating at makamit sa buhay na ito, na sana sa mata ng Diyos ay makakatiwa-tiwala tayo at maaasahan, hindi lamang sa maliliit na bagay, maging sa malalaking bagay man. Sapagkat, sabi nga, tayo ay tagapagkalinga ng bawat isa. Sa bawat araw, nagdadasal tayo na sana pahabain pa ng Diyos ang ating buhay. Binibigyan tayo ng Diyos. Tayo nagising kanina, at ano ba ang dahilan kung bakit nagising pa tayo? God gives us another day. Maybe, not because we need it, but because some people needs us. That's why we are still here today, because we have to be stewards and blessings for others.